Gusto mo bang malaman ang mga simpleng paraan upang madagdagan ang iyong kita nang wala kang puhunan at kahit na karaniwang tao ka lang? Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga praktikal na hakbang na maaari mong simulan ngayon upang kumita ng dagdag na pera at umangat sa buhay? Nandito ang 7 paraan para kumita ka ng extra nang walang puhunan. Number 1. Magbenta ng mga lumang gamit nyo sa bahay. Ito ang unahing gawin kung wala talagang pera dahil hindi nito kailangan ng puhunan. Ang unang gawin ay umikot sa bahay at tingnan ano-ano ang mga gamit sa bahay nyo na hindi mo na nagagamit na pwede mong ibenta sa garage o kaya sa Facebook Marketplace or sa Facebook community ng inyong lugar. Meron ka ba dyang mga baby items na kinalakihan na ng mga anak mo na pwede mong ibenta? Mga damit, sapatos, kitchen utensils, appliances na hindi mo na nagagamit na pwede mong ibenta? Ano pa ang hinihintay mo? Picturean mo na isa-isa at ibenta mo na online. Ibenta ang mga gamit na hindi mo na ginagamit at nakatambak na lang sa bahay upang mapagkakitaan mo at makadagdag sa kita nyo. Kung sa palagay mo makakatulong to sa'yo, type luma in the comment section. Number 2. Magbenta ng mga lumang gamit ng kapitbahay nyo. Meron ka bang mga kapitbahay na mas nakakaluwag-luwag at maaari mong kausapin at tanungin kung meron silang mga gamit na di na nila ginagamit na pwede mong hingin at ibenta? Kung tayo po talaga ay kapos, gagawa tayo ng paraan para magkapera at isasantabi natin ang hiya. Sa ganitong sitwasyon, kailangan na po natin maging agresibo sa paghanap ng paraan para kumita ng pera nang walang puhunan. Pwede mo din gawin na ikaw magbenta ng gamit na meron sila at patungan ito base sa presyo na napag-usapan nyo. Meron ba silang washing machine, ref, lumang kama, bike na gusto nilang ibenta? Kausapin mo sila at sabihin mo, ikaw ang magbebenta para makakomisyon ka. Kung nagawa mo na ito o sa palagay mo kaya mong gawin para magkaroon ka ng ekstrang pera, type commission in the comment section. Number 3. Mag-alok ng serbisyo mo. Meron ka bang mga skills or talent na pwede mong pagkakitaan? Marunong ka bang magkulay ng buhok, mag-manicure, magmasahe? Itong mga skill na to ay makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng ekstrang pera. Meron akong kilala na ang extra income niya ay home-based masahe. Sa isang oras, siya ay sumisingil ng 500 pesos. Kung siya ay makadalawa sa isang araw, meron na agad siyang 1,000 pesos. O diba, sa 2 oras, malaki na agad ang kita. Kung ikaw naman ay estudyante or guro, pwede kang mag-extra ng tutoring sa mga bata. Maraming mga magulang ngayon ang wala ng oras turuan ng kanilang mga anak at naghahanap ng mga tutor. Marami din ngayon ang working parents at may kakulangan sa mga mag-aalaga ng bata or mga matatanda. Pwede ka din pumasok na stay out para mag-alaga ng mga bata ng ilang oras para magkaroon ka ng extra income na pwedeng makatulong sa'yo para makapagsimula ka ng sarili mong maliit na negosyo. Maging madiskarte po tayo kung tayo po ay kapos sa income. Type service kung sa palagay mo pwede itong makatulong sa'yo. Number 4. Sumali sa mga kooperatiba o lending circles. Sumali sa mga community-based savings groups kung saan maaari kang makakuha ng pautang o dagdag na kapital para sa negosyo. Meron ba sa barangay nyo or sa trabaho mo na available ito na pwede mong i-take advantage para magkaroon ka ng simulang puhunan para sa negosyong matagal mo nang gustong simulan? Kung ito ay available at meron kang negosyo na pinag-aralan mo at alam mong magiging matagumpay dahil sisiguraduhin mong kikita ito, maaari kang sumali sa mga cooperative or humiram ng pera sa mga ganitong organisasyon para magkaroon ka ng panimulang puhunan para makatulong sa inyong income. Number 5. Mag-sideline pag day off. Meron ka bang day off sa trabaho o di kaya libreng oras? Pwede kang mag-sideline tuwing day off mo or kung may extra kang oras, ay i-spend mo ito para kumita ng extra.
baka pwede kang pumasok bilang driver sa mga rent-a-van. Or kung may laptop ka naman, pwede kang maghanap ng extra jobs sa Upwork or sa iba't iba pang online platforms. Kung meron ka namang motor, baka pwede kang sumideline sa pag-deliver ng mga packages sa Lazada at sa Shopee. Meron din mga naghahanap ng mga mag-aalaga ng mga hayop nila like dogs, cats, etc. para sila naman ay makapagbakasyon. Baka pwede ka namang mag-pet sitting. In short, make sure na gawin mong productive ang mga extra hours at maging creative sa paghanap ng mga extra na pagkakakitaan para magkaroon ka ng dagdag na pera. Kung madiskarte ka, type sideline in the comment section. Number 6, magtayo ng negosyo sa bahay. Meron ka bang talent sa pagbibake? Or masarap kang magluto? O di kaya, malapit ka sa mga school, palengke, munisipyo na pwede kang magbenta ng mga street food, school supplies, merienda na pwede mong pagkakitaan? Hindi mo kailangan magsimula ng malaki, kahit nasa bahay ka lang ay kayang-kaya mong gawin. Kung meron kang onting ipon, pwede kang magsimula ng sarili mong sari-sari store dyan lang sa bahay nyo, para kahit nasa bahay ka lang ay kumikita ka. Marami na po tayong kababayan na sa ganitong maliit na negosyo nagsimula at unti-unting lumaki dahil sa sipag, tiyaga at sa mindset na hindi susuko. Kung nagawa nila, kayang-kaya mo din gawin. Kung sa palagay mo kaya mo to, type bahay in the comment section. Number 7, i-assess ang financial situation mo. Kailangan mong i-assess ang sitwasyon nyo ng pamilya mo. Ano ba ang problema mo sa ngayon? Problema nyo ba walang natitira sa pera nyo kahit sapat or malaki naman ang pumapasok na pera? Kung ito ang nakita mong problema sa inyo, simulan mo ng seryosohin ang pagbabudget at maging disiplinado sa paggastos ng pera nyo. Pero kung ang problema nyo ay talagang kulang ang sweldo o ang perang pumapasok, kahit anong tipid ang gawin mo, hindi niyan masusolusyonan ang problema nyo. Kailangan nyo na gumawa ng paraan para magkaroon ng extra income para madagdagan ang income ng household nyo. Kung sa palagay mo, kailangan mo na tong simulan, type assess in the comment section. Ang mga hakbang na ito ay praktikal at kayang gawin ng mga karaniwang tao upang magkaroon ng karagdagang kita. Importante ang sipag, tiyaga at disiplina sa bawat hakbang na gagawin upang makamit ang financial stability. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!